tahimik at simpleng buhay ni Lemuel Rivera, may isang munting mundo na hindi alam ng iba. Sa bawat gabi na nauuwi ang mga mag-aaral ng Lira Academy sa kani-kanilang malalaking bahay at masasarap na hapunan, si Lemuel ay may kakaibang ritual. Habang pinupunasan ni Mang Toti ang sahig ng auditorium, inilalabas naman ni Lemuel ang luma at sirang gitara na dati pag-aari ng kanyang ama. Ang gitara may basad na likod at kalawang sa mga tuning peg. Pero para kay Lemuel, iyon na ang pinakamagandang instrumento sa buong mundo. Anak, sigurado ka bang gusto mong magtugtog dyan? Baka marinig ka ng mga gwardya, bulong ni Mang Toti, isang gabi, habang hinihila ang mop sa gilid ng entablado. Oo tay, dito lang naman ako sa likod. Hindi ako mag-iingay, sabot ni Lemuel, nakayuko habang ini-stretch ang mga daliri sa fretboard. Habang binabasa ni Mang Toti ang mga ilaw sa auditorium, sinisimula ni Lemuel ang unang nota. Malamlam sa umpisa, parang naninimbang. Ngunit sa bawat kalabit ng kanyang mga daliri sa mga kupas na string, nararamdaman niya ang kalayaan na bihira niyang maranasan sa araw-araw. Isang musikerong pinapatakbo ng puso, hindi ng yaman o prestihiyo. Hindi siya tulad ng mga estudyante ng lira na dinadala sa eskwelahan ng mga mamahaling sasakyan o may mga private tutors sa musika. Si Lemuel ay anak ng janitor, pinanganak at lumaki sa tabing ng eskwelahan. Ang kanyang bahay ay isang maliit na barong-barong na itinayo malapit sa tambakan ng mga gamit sa likuran ng akademya. Sa eskwelahan, tahimik siya at madalas nagkukulong sa sarili. Hindi siya kilala, maliban sa iilang kaklase na gumagamit sa kanya bilang biro o kantiyaw. Sa klase, nauupo siya sa pinakahuling hilera at halos hindi nakikipag-usap. Uy, Lemuel, gumawa ka na ba ng assignment mo? Tanong ng kaklase niyang si Bert na halatang hindi interesado sa sagot. Pahiram naman para di na ako mahirapan. Napayuko lang si Lemuel, nagkukunwaring abala sa pagbasa ng libro. Sanay na siya sa mga ganitong eksena. Mga pagkakataong nararamdaman niyang tila maliit na bahagi lang siya ng mundo. Isang tao na walang boses, walang lugar. Ngunit tuwing gabi, sa pagpasok ng katahimikan at pagdilim ng mga ilaw, nararamdaman niya ang kabaligtaran. Ang bawat pluck sa string ay may kasamang damdaming malaya. Kung sa umagay siya ang target ng kantiyaw, sa gabi, siya ang maestro ng sariling musika. Isang musikero sa sariling entablado. Walang audience, walang palakpakan, tanging ang tunog ng kanyang gitara at ang paglalakad ng kanyang ama ang naririnig. Mukhang maganda yung tugtog mo ngayon, anak, ani Mang Toti habang iniipit ang map sa balde. Hindi pa po ito maganda, tay. Ang dami ko pang kailangang matutunan, sagot ni Lemuel, ngunit may ngiting panayad na sumilip sa kanyang labi. Para kay Lemuel, ang bawat gabi ay isang hakbang tungo sa pagdiskubre ng sarili. Hindi niya iniisip kung sino ang makakarinig o makaka-appreciate ng kanyang musika. Ang mahalaga, may kalayaan siyang ilabas ang damdamin sa pamamagitan ng nota at melodya. Sa gitna ng kanyang mga pag-aalinlangan at kawalang tiwala sa sarili, ito ang nagbibigay sa kanya ng tapang. Isang bagay na bihirang maipakita niya sa liwanag ng araw. Habang tumatagal, nagiging mas confident si Lemuel sa bawat pag-ensayo. Minsan, nagtatangka na siyang magsulat ng sariling kanta. Isang gabing tahimik, habang nililinis ni Mang Toti ang sahig, napahinto siya nang marinig ang anak na bumibigkas ng unang linya ng isang awit. Hindi mahalaga kung sino ka, basta may pangarap ka. Maganda yan, anak, wika ni Mang Toti. Huminto sa pagmop at napaupo sa gilid. Parang kanta ng buhay natin. Sa gitna ng pagod at kahirapan, nakakita si Lemuel ng panibagong liwanag sa kanyang mundo. Ang musika ang naging kanyang boses, ang kanyang sandata laban sa mga tumatawa sa kanya. Sa bawat gabi na dumaan, mas lalo niyang nararamdaman na kahit hindi siya sikat, may halaga ang bawat tunog na nililikha ng kanyang lumang gitara. Habang naglalaho ang liwanag sa auditorium at humihinto ang galaw ng mop ng kanyang ama, nananatili ang musika, isang munting himig na unti-unting magiging bahagi ng isang mas malawak na kwento. Sa Lira Academy, kilalang-kilala si Clarice Belmonte. Hindi lamang dahil sa kanyang matamis na ngiti at maamong mukha,
kundi dahil na rin sa kanyang pagiging leader ng School Events Committee. Sa bawat party, show o anumang programa sa paaralan, si Clarice ang laging nasa gitna ng spotlight. Ngunit sa kabila ng maganda niyang imahe, may mga bulung-bulungan sa eskwela tungkol sa kanyang pagiging mapangmata. Maraming estudyante ang nagdadalawang isip na lapitan siya, hindi dahil sa kanyang ganda, kundi sa takot na pagtawanan o pintasan. Clarice, sinong pwede nating isalang sa talent show na parang alam mo na, comic relief? Tanong ni Axel Madrigal, ang paboritong gitarista ng paaralan at kasama ni Clarice sa committee. Sa kabila ng kanyang husay sa musika, kilala si Axel sa pagiging hambog at mahilig mamuna ng iba, lalo na't marami ang humahanga sa kanya. Isa rin siya sa mga madalas magpauso ng mga biro at kantiyaw sa mga tahimik at ordinaryong estudyante. Saglit na nag-isip si Clarice habang iniikot ang daliri sa isang hibla ng buhok. Kailangan natin ng entry na hindi masyadong magaling para mas lalong mabigyang diin yung main performers. Pero dapat rin may konting kurot. Alam mo na, para maaliw ang audience. Paano kung si Lemuel Rivera, sabat ng isa pang miyembro ng committee? Alam mo, yung anak ng janitor, nakita ko siya minsan sa likod ng auditorium. Mukhang marunong maggitara. Napataas ang kilay ni Clarice. Si Lemuel, talaga bang marunong siyang maggitara o nagkukunwari lang? Kasi kung ganun, swak siya. Pwede nating sabihin na tribute sa mga janitor. Pero alam naman natin na ang audience mag-e-enjoy kapag medyo sablay. Tumawa si Axel. Perfect, siya na lang. Akong bahala sa pag-promote na kunyari siya yung surprise performer. Mukha rin namang hindi siya magrereklamo. Akala siguro niya big break na niya ito. At dito nagsimula ang kanilang plano. Naglabas sila ng isang formal na imbitasyon para kay Lemuel. Nagsasaad na napili siyang maging special guest performer sa nalalapit na school talent show. Ang sulat ay maayos na inilagay sa kanyang locker. May kasamang logo ng School Events Committee at pirma ni Clarice. Nang makita ito ni Lemuel, hindi niya napigilang mapangiti. Habang binabasa ang papel, naramdaman niya ang kaba at kasiyahan. Tatay, natanggap ko to. Iniimbitahan nila ako para tumugtog sa stage. Masiglang kwento niya sa ama nang makauwi siya. Hinawakan niya ang lumang gitara at sa unang pagkakataon, naramdaman niya na parang may lugar siya sa mundo ng Lira Academy. Bagamat walang masyading detalye sa sulat, inakala niyang ito na ang simula ng pagtanggap sa kanya ng eskwela. Isang pagkakataon na ipakita ang kanyang talento sa harap ng maraming tao. Anak, mukhang malaki ang tiwala nila sa'yo, sabi ni Mang Toti habang nililinis ang gitara ni Lemuel. Mag-practice ka ng mabuti. Huwag kang matakot, ha? Hindi po ako takot, Tay. Excited lang ako, sagot ni Lemuel. Pero sa loob-loob niya may halong kaba. Hindi pa siya tumutugtog sa harap ng napakaraming tao. Pero para sa kanya, ito na ang simula ng pagtupad ng kanyang pangarap. Hindi alam ni Lemuel na sa likod ng magarang imbitasyon, may masamang balak ang committee. Ang ideya ng comic relief ay isang palamuti lamang para itampok ang mga tunay na star ng palabas. Sa halip na suportahan si Lemuel, ang layunin ng grupo ay gawing tampulan ng tawa ang kanyang performance. Hindi rin niya alam na nagkaroon na ng mga rehearsal kung saan pinag-usapan kung kailan magsisimula ang planted na tawanan mula sa audience. Lahat ng ito ay nakatago sa likod ng isang nakaniting imbitasyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging masigla si Lemuel. Hindi niya alintana ang bulong-bulungan ng mga kaklase. Lalo na, marami sa kanila ang napapalingon kapag nakikita siyang bitbit ang kanyang gitara. Ang tanging nasa isip niya ay ang makapagtanghal sa talent show. Gabi-gabi, nagsasanay siya. Pinipilit niyang gawing perpekto ang bawat nota, ang bawat pluck ng string, ang bawat linya ng kanta. Sa kanyang isip, ang gabi ng palabas ay hindi lamang isang simpleng event. Ito ang kanyang pagkakataon para patunayan na hindi lang siya basta anak ng janitor. Lemuel,
Baka maubos yung string mo kakaensayo. Birong sabi ni Mang Toti isang gabi. Magpahinga ka naman. Okay lang po, Tay. Gusto ko lang pong siguraduhin na maayos to. Ayoko pong mapahiya. Sagot ni Lemuel habang hinahaplos ang gitara. Sa puntong ito, wala siyang kamalay-malay na ang simpleng imbitasyon na iyon ay may bitbit na lihim na intensyon. Isang plano na baliktarin ang kanyang pangarap at gawing isang katawa-tawang palabas. Ngunit sa kabila ng lahat, ang puso ni Lemuel ay buo. Sa bawat gabi ng pag-iensayo, mas lalo niyang nadarama ang tibay ng kanyang damdamin at ang kahalagahan ng musika sa kanyang buhay. Hindi niya iniisip ang posibleng pagkabigo, iniisip lamang niya ang musika. At ang gitara ng kanyang ama na nagsisilbing simbolo ng kanyang pangarap. Lumipas ang ilang araw mula nang makita ni Lemuel ang imbitasyon. Hindi niya napigilang banggitin ito sa kanyang ama. Habang nagsasali ng tubig sa isang timba, nagtanong si Mang Toti, "Anak, ano yung narinig ko kanina? Parang sinasabi mong tatanggap ka ng performance?" "Opo, Tay," sagot ni Lemuel, may halong kaba sa boses. "Iniimbitahan nila ako sa school event. Magtutugtog po ako ng gitara." Tumigil sandali si Mang Toti sa ginagawa at tumingin sa anak. Bagamat nasabik siya sa ideya na maipapakita ng anak ang talento nito, may bahid ng pagkabahala sa kanyang mga mata. "Sigurado ka bang kaya mo, Lemuel? Alam mo namang hindi lahat ng tao sa eskwela ay mabaret." "Opo, Tay," sagot ni Lemuel na halos hindi makatingin ng diretsyo sa ama. "Pero gusto ko pong subukan. Baka naman may magustuhan sila sa tugtog ko." Napabuntong hininga si Mang Toti. Alam niyang may mga mapanirang estudyante sa paaralan. Sariwa pa sa kanyang alaala ang ilang pagkakataong napansin niyang tinutukso ang anak dahil sa kanyang estado. Ngunit sa kabila nito, hindi niya kayang pigilan si Lemuel. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak ang matinding pagnanais, hindi lamang para tumugtog, kundi para maipakita ang kaya niya. Kaya't sa halip na salungatin ang desisyon ng anak, mumiti si Mang Toti. "Kung yan ang gusto mo, anak, susuportahan kita. Pero mag-iingat ka, ha?" "Salamat po, Tay," sagot ni Lemuel sabay tingin sa kanyang lumang gitara. Bagamat basag na ang likod nito at may kalawang na ang mga tuning teg, ito pa rin ang kanyang tanging kasangkapan sa musika. Simula nang tanggapin niya ang alok, bawat gabi naging ensayo para kay Lemuel. Matapos ang gawain ng kanyang ama sa auditorium, pumapasok si Lemuel sa maliit nilang kwarto at humaharap sa salamin. Doon niya hinahasa ang sarili. Sa unay nahihirapan siyang sabayan ng kanta ang tugtog ng gitara. Pero sa pagdaan ng mga gabi, unti-unti siyang sumasabay. Ang bawat pluck ng string at bawat linya ng kanyang kanta ay nagiging mas maayos. Sa salamin, nakita niya ang sariling hindi takot. Isang Lemuel na hindi sanay sa entablado pero puno ng pangarap. Hindi mahalaga kung sino ka, basta may pangarap ka. Sabay tugtog ng unang chords ng kanyang komposisyon. Ang bawat salitang binigkas niya ay may dalang damdamin, isang pag-asa na sana'y pakinggan siya ng mga manonood. Ang kantang iyon ay isang pagbibigay-pugay sa kanyang ama. Tungkol ito sa isang janitor na kahit anong hirap ang dinanas, nanatiling naniniwala sa kanyang pangarap at sa kakayahan ng anak. Isang awit na nagpapakita ng pagpupursige, pagmamahal at hindi pagsuko. Sa bawat gabi ng pag-iensayo, naramdaman ni Lemuel ang tiwala sa sarili. Kahit pagod sa klase o kahit mapansin niyang minsan ay tinitingnan siya ng kakaiba ng mga kaklase, pinipilit niyang balewalain ito. Mas mahalaga sa kanya ang musika, ang mga salitang inilalapat niya sa melodiya, at ang pagsisikap na maging handa para sa malaking gabi. Isang gabing tahimik, habang nasa likod ng auditorium, narinig ni Ma'am Amy ang mga nota ng gitara. Bagamat nakatayo siya sa dilim, napangiti siya sa naririnig. "Sino kaya ito?" tanong niya sa sarili. Palihim siyang lumapit at sa liwanag ng pinto, nakita niya si Lemuel na taimtim na tumutugtog. Hindi siya nagpakita, pero sa loob-loob niya, natuwa siyang makitang naglakas loob ang tahimik na bata na magpakita ng talento. Ilan araw bago ang event, kinausap ni Ma'am Amy ang ilan sa mga miyembro ng komite. "Nakikita ko si Lemuel na nag-iensayo gabi-gabi.
Mukhang may ibubuga siya. Banggit niya. Hindi niya alam ang tunay na balak ng grupo. Ngunit nakita niya ang potensyal ni Lemuel. Sa kanyang palagay, nararapat lamang na bigyan ng pagkakataon ang bawat estudyante, lalo na ang tulad ni Lemuel, na tahimik pero may angking talento. Sa puntong ito, hindi pa rin batid ni Lemuel ang mas malalim na intensyon ng ilan sa committee members. Ang alam niya, ito'y isang pagkakataon upang maipakita ang kanyang musika. Sa bawat gabi ng ensayo, mas lalong nagiging buo ang kanyang tiwala. Iniisip niya ang mukha ng kanyang ama na palaging nakangiti habang pinagmamasdan siyang tumutugtog, at iniisip niyang sapat na iyon para magpatuloy. Hindi siya nagpapatinag sa takot o sa posibilidad ng pagkakamali. Ang tanging nasa isip niya ay ang musika, isang bagay na hindi kayang sirain ng sinuman. Sa araw ng event, puno ang auditorium ng mga estudyante, guro at ilan pang bisita. Makulay ang dekorasyon sa paligid, at sa entablado, abala ang mga staff sa paghahanda ng mga mikropono at ilaw. Sa likod ng kurtina, tahimik na naghihintay si Lemuel habang hinahawakan ang lumang gitara. Malamig ang kanyang palad, at kahit ilang ulit na niyang kinumbinse ang sarili na maganda ang kanyang ensayo, hindi niya mapigilang kabahan. "Lemuel, ikaw na ang susunod," sabi ng isang miyembro ng events committee. "Surprise performer ka, kaya relax lang. Enjoy mo lang." "Ah, oo, sige, salamat," sagot ni Lemuel, hindi makatingin ng diretsyo. Narinig niya ang tawanan mula sa likod, ngunit pilit yan binaliwala ito. Sa isip niya, "Gagawin ko to para kay tatay." Sa harap ng audience, umakyat sa entablado si Clarice, nakangiti habang hawak ang mikropono. "Good afternoon, everyone. I hope you're all enjoying our talented performers so far. But now, we have a surprise for you." Agad na nagpalakpakan ng mga estudyante, ngunit may halong halakhak ang iba. "Let's give a warm welcome to Lemuel Rivera. Show us what you've got." Masiglang pag-anunsyo ni Clarice, sabay senyas kay Lemuel na umakyat na sa entablado. Napangiti siya, ngunit sa kaloob-looban ay natatawa sa sarili. "Ito na ang moment," bulong niya sa sarili. Habang lihim na binubuksan ang phone para i-record ang buong eksena. Sa gilid ng stage, nandoon si Axel, tangan ang sariling gitara. Nakangisi ito parang sabik makita kung paano magkakagulo ang performance ni Lemuel. Sa isip niya, kapag pumalpak siya, ako na lang ang tatapos sa show. At least, ako pa rin ang bida. Tahimik na pumuwesto si Lemuel sa gitna ng entablado. Sa harap niya, nakita niya ang maingay na audience. Ilan ay nakatingin ng may halong pag-abangan, ang iba'y bulong-bulungan. May ilang magtakip ng bibig, halatang naghahanda ng tumawa. Tumindig ang balahibo ni Lemuel, ngunit pinilit niyang kontrolin ang sarili. Sa isip niya, para kay tatay, para sa sarili ko, kaya ko to. Sinimulan niyang ayusin ang gitara at inilapit ang bibig sa mikropono. Sa mga unang segundo, tahimik ang buong auditorium, na parang sinisipat ng lahat kung ano ang gagawin niya. Ngunit bago pa man niya maumpisahan ang unang nota, may ilang estudyanteng nagtanong ng malakas. "Yan na ba yun?" Sinundan ito ng mahihinang halakhak mula sa iba pang bahagi ng audience. Hindi tumingin si Lemuel. Pilit niyang hindi pinansin. Sa gilid, lihim na napangiti si Clarice habang ini-adjust ang anggulo ng kanyang phone. "This is it," bulong niya sa sarili. "Kaya mo pa, Lemuel? Tingnan natin." Ngunit hindi alam ng lahat na si Ma'am Amy ay nasa audience din, maingat na nanonood sa likod. Matagal na niyang naririnig ang ensayo ni Lemuel sa gabi at may tiwala siya sa talento ng bata. Nang malaman niyang kasama si Lemuel sa listahan ng performers, agad niyang pinayagan ito. Alam niyang may mga mapanirang plano ang ibang miyembro ng committee, ngunit minabuti niyang wag itong harangin. Kapag nakita nila ang kaya niya, matatahimik din sila, naisip ni Ma'am Amy habang nakaupo. "Relax lang," bulong ni Lemuel sa sarili. Huminga siya ng malalim, sabay kalabit sa unang string ng gitara. Sa unang nota pa lang, naramdaman niya ang pamilyar na damdamin na parang siya'y nasa kwarto lang nila ni tatay. Dahan-dahan,
sinimulan niya ang unang linya ng kanyang komposisyon. Sa bawat salita, tumibay ang kanyang boses. Ang mga unang tawanan sa audience ay humupa, napalitan ng katahimikan. Unti-unti, naramdaman niya na ang mga mata ng bawat tao sa harap niya ay nakatuon na sa kanya. Habang tumutugtog, hindi na alintana ni Lemuel ang audience. Ang kanyang isip ay nasa kantang ginawa niya, isang awit tungkol sa isang janitor na nangangarap. Bawat linya ay may damdamin, bawat nota ay puno ng kwento. Habang lumalalim ang kanyang performance, napansin niya ang pagbabago sa paligid. Ang mga halakhak at bulong-bulungan ay nawala. Ang mga cellphone na handang kumuha ng kahiyahiyang video ngayon ay nakatutok upang kunin ang buong kanta. Sa gitna ng kanta, naramdaman niyang may kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong auditorium. Si Axel, na sa umpisay nakangisi, ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Ano to? Bulong niya sa sarili. Hindi niya inaasahan na ganito kagaling si Lemuel. Kahit si Clarice, na abala sa pagre-record, hindi na rin napigilang mapanganga sa gitna ng kanta. Sinubukan niyang itago ang pagkabigla, ngunit halata sa kanyang mukha ang hindi inaasahang respeto sa pinapakinggan niya. Pagtapos ng huling linya ng kanta, nanatiling tahimik ang auditorium. 1 segundo, 2 segundo, at biglang nagsimula ang palakpakan. Hindi lang basta palakpakan, kundi sigawan at tuwang-tuwa na pagpili. Maraming estudyante ang tumayo mula sa kanilang kinauupuan. Ang iba na may tinatawag pa ang pangalan ni Lemuel. Maging si Ma'am Amy ay nakangiti, palakpak habang nakatingin kay Lemuel na nananatiling nakayuko. Sa kanyang isip, nagawa niya. Salamat. Mahina ngunit taos-pusong sinabi ni Lemuel sa mikropono bago siya tahimik na umalis sa entablado. Sa mga mata ng audience, hindi lamang siya isang surprise performer. Siya na ngayon ang pinarangalan bilang isang tunay na musikero. Huminga ng malalim si Lemuel, pilit na tinutulak ang kaba palayo. Ang kanyang mga mata ay tahimik na nagmasid sa madilim na auditorium, na ngayoy punong-puno ng mga pamilyar na mukha. Mga kaklase, mga guro, at pati na rin si Mang Toti na tahimik na nakaupo sa likuran. Pinigilan niyang mapayuko sa hiya. Sa halip, naglakad siya patungo sa gitna ng entablado, dala ang luma at pinantagpitadping gitara. Sa pag-upo niya sa bangko, naramdaman niya ang bigat ng pananabik at panghuhusga. Maraming estudyante ang nag-aabang. Ang iba'y may bahagyang ngiti na parang hinihintay lang ang unang mali. Ang tahimik na bulong-bulungan sa likod ng madilim na kwarto ay parang tunog ng mga insektong hindi niya maalis sa kanyang isipan. Pero binaliwala niya ang lahat. Sa sandaling iyon, ang kanyang mundo ay lumiit sa isang bangko, isang gitara at ang kislak ng spotlight. Huwag kang matakot, naalala niyang sabi ni Mang Toti bago siya umalis ng bahay. Galingan mo, huwag mo silang intindihin. Mag-focus ka sa musika mo. Hinawakan ni Lemuel ang kanyang gitara ng mas mahigpit, tumingin sa malayo at saka inilapat ang kanyang mga daliri sa mga string. Sa unang kalabit niya, ramdam niya ang pagyanig ng sariling puso. Isang mabagal na melodya ang pumuno sa silid, malungkot ngunit maganda, parang kwento ng isang pangarap na binuo sa tahimik na mga gabi. Sa bawat nota, dahan-dahan niyang iniangat ang sarili mula sa bigat ng mga mata ng audience. Ang kaba sa kanyang dibdib ay napalitan ng tiwala sa kanyang sinasanay gabi-gabi. Bawat pagplak niya sa string ay parang hakbang patungo sa liwanag. At unti-unti, ang mga bulong at pag-aantay ng tawanan ay nauwi sa isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Ang mga estudyanteng handang gumagalpak sa tawa ay natigilan. Napako ang tingin sa batang nasa entablado. Ang kanilang mga ngiti ay nawala, napalitan ng pagkabighani. Ang ganda ng tugtog niya. Mahina, ngunit malinaw na narinig ni Lemuel mula sa audience. Hindi niya nakita kung sino ang nagsabi, ngunit sapat na iyon upang bigyan siya ng dagdag na tapang. Habang patuloy ang melodya, dumaloy ang musika mula sa kanyang mga daliri,
papunta sa mga tenga ng nakikinig. Tumigil ang mga cellphone sa pagtatala ng kahihiyan. Sa halip, iniangat ng iba ang kanilang mga telepono upang kuhanan ng video ang bawat tunog ng gitara. Hindi ito inaasahan ni Lemuel, ngunit hindi rin niya pinansin. Tumuloy lamang siya, hinayaan ang kanyang musika na magsalita para sa kanya. Nang dumating ang bahagi kung saan siya dapat umawit, sandali siyang tumigil. Hinigpitan niya ang kapit sa gitara, huminga ng malalim, at sinimulan ang unang linya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at puno ng damdamin. Hindi mahalaga kung sino ka, basta may pangarap ka. Sa mga unang salita pa lang, naramdaman niyang naging mas tahimik pa ang silid. Ang kanyang boses ay hindi perpekto, ngunit ito'y tunay. Bawat linya ay hinahatid ng melodya na parang alon. Mainat, banayad, ngunit kayang pumuno sa kabuuan ng espasyo. Sa bawat salita at nota, unti-unti nang nagbabago ang ekspresyon ng mga tao sa audience. Ang ilan, hindi inaasahan, ay napaluha. Si Ma'am Amy, na tahimik na nakaupo sa isang sulok, ay napangiti at pinahid ang isang luha. Nakita niya ang potensyal ni Lemuel bago pa man ito lumabas sa entablado. Ngunit ngayon, mas lalong tumibay ang kanyang paniniwala. Habang umuusad ang kanta, naramdaman ni Lemuel na parang nawala ang kanyang mga takot. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at parang siya na lamang at ang gitara ang nasa mundo. Ang bawat kalabit ng string ay nagkuwento ng kanyang mga pangarap. Ang bawat nota ay nagbigay buhay sa tahimik niyang mga gabi ng pagsasanay. Nang matapos ang huling linya, hindi agad siya tumingin sa audience. Tumigil siya sa pag-plucking ng gitara at sandaling hinayaang maglaho ang tunog. Tahimik pa rin ang buong auditorium. Sa isip ni Lemuel, nagustuhan kaya nila? May mali ba akong nasabi? Pagdilat niya, nakita niyang maraming pares ng mata ang nakatingin sa kanya. Ngunit wala na ang mga ngiti ng panlalait. Sa halik, ang karamihan ay may bahid ng pagtataka at pagkagulat. Ang ilan ay nagpupunas ng kanilang mga mata. At sa isang segundo, may kumapalakpak. 1, 2, 3, hanggang sa lahat ay sabay-sabay nang pumalakpak. Tumayo si Lemuel mula sa bangko, dahan-dahang yumuko sa mga nanonood. Hindi niya napigilang ngumiti nang makita si Mang Toti sa likod, masiglang pumapalakpak. Sa wakas, naramdaman niya ang sarili sa entablado, hindi bilang target ng tawa, kundi bilang isang tunay na performer. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng spotlight at sa harap ng mga palakpak, napatunayan ni Lemuel ang isang bagay na matagal na niyang gustong sabihin. Hindi kailangan ng malalaking bagay para marating ang pangarap. Sapat na ang musika, tapang at puso. Habang patuloy na tumutugtog si Lemuel, unti-unting humuhupa ang talabog ng kaba sa kanyang dibdib. Ang mga mata niya na kanina'y iniiwasang tumingin sa audience ay naglakas loob ng igala. Nakita niyang marami na ang tahimik na nakikinig, parang hinihipnotismo ng bawat linya ng kanyang kanta. Sa kabila ng ilaw na tumama sa kanyang mukha, malinaw niyang nabanaagan ang pagbabago sa ekspresyon ng mga manunood. Wala na ang halakhak, wala na ang panunuya. Tumigil siya saglit sa pag-pluck ng gitara at sa mikropono, sinabi, "Hindi ako anak ng mayaman, pero mahal ako ng tatay ko." Kasabay nito, isang tahimik na pag-click ang narinig sa likuran. Sa screen sa itaas ng entablado, biglang nag-flash ang isang imahe. Larawan iyon ni Mang Toti, nakaluhod sa sahig ng auditorium. Bit-bit ang mop habang may ngiti sa kanyang mukha. Ang litrato'y hindi inaasahan ni Lemuel, ngunit para bang nagsilbing pagsasalarawan sa bawat salitang binigkas niya. Ang imahe simpleng kuha lang. Kulubot ang uniforme ni Mang Toti at halatang pagod na pagod siya sa araw-araw na paglilinis. Ngunit ang ngiti niyang iyon, ang tila hindi natitinag na diwa ng isang ama na tapat sa kanyang tungkulin. Ang nakapukaw sa damdamin ng lahat ng nakaupo sa audience. Narinig ni Lemuel ang mabibilis na bulungan, ang marahang paghinga ng ilan. Sa mga mukha ng faculty, kapansin-pansin ang pagyuko nila. Waring may bumabalik sa kanilang alaala. Maging ang mga estudyanteng kilalang-kilala sa panunukso kay Lemuel
Ang mga tumawag sa kanya bilang anak ng walis ay biglang natigilan. Ang mga mata nila ay biglang hindi makatingin ng diretso sa screen. Sa gilid ng entablado, si Axel ay nanatiling nakahawak sa kanyang gitara. Ngunit tila napako sa kinatatayuan. Hindi na niya nagawang idiskarte ang nakahandang punchline o sabayang palakpak upang pagtakpan ang eksena. Nakikita niyang malinaw, hindi ito ang palabas na kanyang inaasahan. Ang halakhak na dapat sanay lumukob sa buong auditorium ay napalitan ng isang bigat na hindi niya maipaliwanag. Si Clarice naman, na abala sana sa pagre-record, ay biglang huminto. Ang kanyang telepono'y nanatiling nakabukas, ngunit hindi gumagalaw. Ang dating nakakwadradong plano na gawing katawa-tawa si Lemuel ay naglahong parang bula. Sa kaloob-looban niya, naramdaman niyang wala na siyang kontrol. Sa bawat linya ng kanta at bawat plak ng gitara, parang siya rin ay tinamaan ng mensahe. Hindi ko alam kung bakit ngayon ko lang naririnig to. Pabulong na sinabi ni Ma'am Amy habang nakatingin sa screen. Hindi niya inaasahan na ang simpleng larawang palihim niyang in-upload bago magsimula ang programa ay magdudulot ng ganitong epekto. Ngunit sa puntong ito, malinaw na ang mensahe. Hindi tungkol sa yaman, hindi tungkol sa estado, kundi sa pagmamahal ng isang ama at sa talento ng isang tanak na minsang hindi pinansin. Habang patuloy na kumakanta si Lemuel, napansin niyang mas marami nang sumasabay sa ritmo ng kanyang tugtog. Hindi man ito palakpak, pero sapat na ang tahimik na pagsunod ng kanilang ulo at ang malambot na pangingilid ng kanilang luha. Nang matapos ang kanta, dahan-dahang hinugot ni Lemuel ang huling nota at nagdilim ang ilaw sa screen. Tumayo siya mula sa bangko, yumuko ng kaunti at tumingala sa audience. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ngunit biglang bumalot ang malakas na palakpakan. Hindi ito nag-umpisa ng sabay-sabay. 1, 2, 3, hanggang sa buong auditorium na ang pumapalakpak. Tumayo ang maraming guro at mga estudyante. Ang iba'y nagtilian, ang iba'y tahimik lang na pumapalakpak. Pero halata sa kanilang muka ang malalim na paggalang. Hindi ito palakpak ng awa, kundi palakpak ng pagkilala. Palakpak ng pagkabilib. Sa gilid ng entablado, tahimik na nakangiti si Ma'am Amy. Si Axel ay hindi na gumagalaw mula sa kanyang pwesto. Si Clarice, hawak pa rin ang telepono, ay naiwang nakatulala. At si Mang Toti, sa likod ng lahat, ay dahan-dahang nagpahid ng luha. Alam niya, hindi na ito pangkaraniwang gabi. Ngayon, kitang-kita niyang hinangaan ng marami ang kanyang anak. Ngayon, narinig na ng lahat ang tinig ng batang ang akala nila'y katawa-tawa lang. Para kay Lemuel. Hindi ito tungkol sa pag-apaw ng palakpak. Ang pinakamahalaga ay napatunayan niyang may halaga ang kanyang musika. Sa gitna ng malakas na tunog ng pagkilala, naalala niya ang mga gabing mag-isa siya sa kwarto. Hawak ang lumang gitara, sinusubukan ang bawat nota. Sa bawat minuto ng tahimik niyang pagsasanay, naipon ang tapang na ito. Naipon ang paniniwala sa sarili. Ngayon, iyon ay naririnig na, hindi lamang ng kanyang ama, kundi ng buong paaralan. Matapos ang nakakaantig na gabi sa auditorium, naglakad pa uwi sina Lemuel at Mang Toti. Hindi nila kailangan ng maraming salita. Sapat na ang init ng kanilang pag-akbay sa isa't isa. Ang ingay ng mga palakpak at sigawan sa eskwela ay parang hindi na mahalaga. Sa kanilang simpleng paglalakad pa uwi, dama nilang mag-ama ang tagumpay na kanilang pinaghirapan. Isang tagumpay na hindi masusukat ng anumang tropeyo o medalya. Anak, basag ni Mang Toti sa katahimikan. Ang galing mo kanina. Nakita mo ba ang reaksyon nila? Ang daming napatigil, ang daming humanga. Ngumiti siya ng bahagya, ngunit halatang pigil ang luha. Salamat po, Tay. Mahina, ngunit taos-pusong sagot ni Lemuel. Hindi pa rin niya lubos maisip na ang mga dating panunuya sa kanya ay napalitan ng paghanga. Ang bawat plak ng gitara, ang bawat salitang binigkas niya sa entablado
ay parang isang hakbang palapit sa bagong simula. Pagdating nila sa maliit na bahay sa tabi ng eskwela, tahimik na pumupwesto si Lemuel sa hapagkainan habang naghahanda si Mang Toti ng simpleng hapunan. Nang mailapag ang pagkain, umupo ang kanyang ama at saglit siyang tinapik sa balikat. Alam mo anak, proud na proud ako sa iyo. Hindi man tayo mayaman, pero ipinaramdam mo sa kanilang lahat na hindi pera o posisyon ang sukatan ng galing. Hindi napigilan ni Lemuel ang ngiti. Na yun lang niya naramdaman ang ganitong klaseng paghangang galing sa kanyang ama. Lahat po yon dahil sa inyo, Tay. Kung hindi niyo ako sinusuportahan, hindi ko magagawa yon. Nagyakapan silang mag-ama, mahigpit at puno ng emosyon. Hindi nila kailangan ng magagarang salita. Ang yakap na iyon ay sapat na para ipakita ang kanilang pagmamalasakit at pagmamalaki sa isa't isa. Kinaumagahan, muling bumalik si Lemuel sa eskwela. Hindi tulad ng dati, hindi na siya umiwas sa mga tingin ng mga kaklase. Sa halip, ramdam niyang maraming tumingin sa kanya hindi dahil sa panunuya, kundi dahil sa respeto. Isang grupo ng estudyante ang lumapit sa kanya habang nakaupo siya sa bench. Lemuel, ang galing mo kagabi. Hindi namin alam na ganun ka kagaling, sabi ng isa. Sinundan pa ito ng iba't ibang papuri. Natawa si Lemuel, bahagyang nahihiya. Salamat, pero hindi naman talaga ako magaling. Nasanay lang siguro ako sa pag-ensayo. Ngunit kahit anong pagdiwas niya, hindi maikakaila na nagsimula ng umusbong ang respeto sa kanya mula sa mga tao sa paligid. Maging ang ilang guro na madalas siyang hindi pansinin, ngayon ay ninginitian siya tuwing maglalakad siya sa pasilyo. Isa na rito si Ma'am Amy na nag-abang sa kanya malapit sa music room. Nang makita niya si Lemuel, agad siyang lumapit. Lemuel, magandang umaga. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Malumanay na sabi ni Ma'am Amy. Opo, ma'am, sagot ni Lemuel. Habang nagtataka, wala siyang ideya kung ano ang nais sabihin ng guro. Dinala siya ni Ma'am Amy sa isang tahimik na bahagi ng eskwela at saka nagsimula. Alam mo, matagal na kitang napapansin. Hindi lang noong performance mo kagabi, kundi noong mga gabi na naririnig kitang tumutugtog sa auditorium. Ang totoo, matagal ko nang iniisip kung paano kita matutulungan. Napataas ang kilay ni Lemuel. Ma'am, gusto kitang i-recommend sa isang music mentorship program. Kausap ko na ang coordinator nito at interesado silang tanggapin ka. Tutulungan ka nilang mas mahasa ang talento mo at baka makatulong pa ito sa mga susunod na oportunidad, paliwanag ni Ma'am Amy. Biglang nanlamig si Lemuel. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ma'am, seryoso po kayo? Talaga pong pwede akong sumali? Ngumiti si Ma'am Amy. Siyempre, may talento ka, Lemuel. Hindi natin ito pwedeng balewalain. Isa pa, gusto kitang tulungan para mas mapalawak pa ang iyong kaalaman sa musika. Napaisip si Lemuel. Mula sa pagiging tahimik at simpleng estudyante, ngayon ay binibigyan siya ng pagkakataong lumago. Ma'am, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan. Ang tanging kailangan mong gawin ay ang ipagpatuloy ang paggawa ng musika. Yun ang pinakamagandang paraan para magpasalamat. Sagot ni Ma'am Amy na may kasamang patak ng luha sa sulok ng kanyang mata. Ngayon simulan na natin ang application process. Sa paglipas ng linggo, mas lalo pang umangat ang kumpiyansa ni Lemuel. Sa tulong ni Ma'am Amy at ng mentorship program, napasama siya sa isang citywide inter-school talent search. Dito niya unang naranasan ang tumugtog sa mas malaking audience, sa mas malaking entablado. Hindi na lamang siya ang tahimik na batang nakaupo sa likod ng klase. Ngayon, isa na siyang kinikilala at hinahangaan. At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, palaging nasa kanyang isipan ang payo ng kanyang ama. Huwag kang susuko, anak. Ang talento mo'y regalo. Ibahagi mo ito sa mundo. At yan nga ang kanyang ginagawa. Patuloy siyang tumutugtog. Patuloy niyang itinutulak ang sarili at patuloy niyang pinapatunayan na ang kanyang musika ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong nagbigay sa kanya ng inspirasyon at pag-asa. Nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Lemuel sa unang araw ng mentorship program. Pagpasok niya sa studio,
Naparamdam siya ng kaunting kaba. Ang lugar ay puno ng mga instrumentong hindi niya pa nakikita dati. Mga keyboard na parang spaceship ang mga pindutan, mga drum set na napapalibutan ng microphones, at mga electric guitar na tila kumikislap sa ilaw ng entablado. Sa gitna ng studio, nandoon ang instruktor na nakangiti sa kanya, si Mr. Villanueva, isang veteranong musikero na kilala sa pagiging mahigpit ngunit patas. "Ah, ikaw si Lemuel, tama?" Tanong ni Mr. Villanueva habang inaabot ang kamay para kamayan siya. "Opo, sir." Mahina ngunit maayos na sagot ni Lemuel. "Maraming salamat po sa pagkakataon." "Walang anuman," sagot ng instruktor. "Pero tandaan mo, dito, hindi lang talent ang tinitingnan. Mahalaga ang sipag, tiyaga, at bukas na pag-isip para matuto. Kaya simulan na natin." Sa unang pagkakataon, binigyan si Lemuel ng sariling gitara. Hindi ito tulad ng lumang gitara ni Mang Toti. Ito'y bago, makintab, at perpekto ang tunog. Nang hawakan niya ito, parang tumigil ang oras. Hindi siya makapaniwala na may sarili na siyang instrumento. Pinadmasdan niya ito, kinapa ang mga string. At nang tinugtog niya ang unang nota, nanindig ang balahibo niya. Malinaw, buo at malalim ang tunog. Parang boses ng kanyang sariling pangarap. Ang gitara na yan, Lemuel, ay hindi lang isang regalo, wika ni Mr. Villanueva. Ito'y simbolo ng responsibilidad. Pangalagaan mo. At higit sa lahat, gamitin mo rito para patuloy kang matuto at umunlad. "Salamat po," sabi ni Lemuel. Halos hindi makapagsalita sa tuwa. Nang gabing iyon, umuwi siyang may dalang bagong pag-asa. Ipinakita niya ang gitara kay Mang Toti na hindi napigilang mapaluha. "Anak," ani Mang Toti habang hinahaplos ang gitara. "Napakaganda nito. Siguraduhin mong gagamitin mo ito ng tama, ha? Ipakita mo sa kanila na karapat-dapat ka dito." "Opo, tay," sagot ni Lemuel, sabay yakap sa ama. Sa puntong iyon, ramdam niyang hindi lamang siya natuto ng musika. Natutunan din niyang bigyang halaga ang tiwala ng mga taong naniniwala sa kanya. Sa mentorship program, nakilala ni Lemuel ang iba pang kabataang musiko. Naroon sila Ella, ang dalagitang magaling mag-keyboard, at si Jonas, isang drummer na palatawa at palakaibigan. Kasama rin nila si Rico, isang gitarista tulad niya, ngunit mas bihasa sa blues at jazz. Sa simula, medyo nahihiya si Lemuel na makipaghalubilo. Pero sa paglipas ng mga araw, natutunan niyang magtiwala at magbukas ng kanyang sarili. Naging magkaibigan sila ng mga ito at naging inspirasyon ang kanilang samahan para mas galingan pa niya ang kanyang musika. "Nakakainggit ka, Lemuel," biro ni Jonas isang araw habang nagpa-practice sila. "Ang linis ng tunog ng gitara mo. Parang walang effort." Napatawa si Lemuel. "Naku, ikaw pa ang magsasabi niyan. Ang drum skills mo nga, parang robot, laging perfect." Sa kanilang biruan at kwentuhan, natutunan ni Lemuel na hindi lamang ang musika ang mahalaga, kundi ang mga tao sa likod nito. Ang bawat ensayo ay hindi lamang paghasa ng talento, kundi pagbuo rin ng tiwala at pagkakaibigan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalim ang kanyang pagmamahal sa musika at sa mga kaibigan niyang kapwang nangangarap. Sa pagtatapos ng mentorship program, isang magandang balita ang dumating. Inanunsyo ng coordinator na ang grupo nila ay makakatanggap ng scholarship para sa isang summer music workshop. Ang workshop na ito ay kilala sa pagtuturo ng advanced techniques, songwriting at live performance. Hindi makapaniwala si Lemuel sa narinig. "Talaga po? Kasama ako?" tanong niya sa coordinator. Halatang nag-aalinlangan pa rin. "Lemuel, bakit hindi? Nakita namin ang iyong progreso. Karapat-dapat kang mapabilang dito," sagot ng coordinator. Naging abala si Lemuel sa paghahanda para sa workshop. Patuloy siyang nag-practice kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi nagtagal, natutunan niyang ihalo ang iba't ibang estilo ng musika sa kanyang tugtog. Naging mas confident siya sa paglikha ng sariling komposisyon. At higit sa lahat, natutunan niyang mas pagtuunan ng pansin
ang pagpapahayag ng damdamin sa pamamagitan ng musika. Sa likod ng lahat ng tagumpay na ito, nandoon si Ma'am Amy, tahimik ngunit palaging nakasuporta. Hindi lang siya naging guro, kundi isa na rin parang pangalawang ina para kay Lemuel. Kapag may mga pagkakataong pinanghihinaan siya ng loob, nandoon si Ma'am Amy upang magbigay ng payo. Lemuel, ani Ma'am Amy sa isang practice session. Huwag mong kalimutan ang pinagmulan mo. Ang musika mo ay galing sa puso. Gamitin mo ito upang magbigay inspirasyon, hindi lang sa sarili mo kundi sa iba. Opo ma'am, maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo, sagot ni Lemuel. Sa pagdaan ng mga buwan, naramdaman ni Lemuel ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang dating mahiyain at tahimik na bata ay naging isang mas tiwala at masiglang musikero. Hindi lamang siya natutong tumugtog ng mas maayos, natutunan din niyang maniwala sa sariling kakayahan. Ang musika niya ay hindi na lamang para sa kanya. Ito'y nagiging tulay upang iparating ang kanyang kwento sa mas maraming tao. Sa mentorship program, natutunan niyang ang talento ay isang regalo na dapat ibahagi, isang biyaya na kailangang pagyamanin. Matapos ang kanyang summer workshop, bumalik si Lemuel sa Lyra Academy na may dalang bagong pag-asa. Ang kanyang mga hakbang sa pasilyo ng paaralan ay magaan, ngunit ramdam niyang may nagbago. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa kanya. Sa bawat sulok ng eskwela, tila tahimik na pinapansin siya ng mga dati niyang kaklase. Ang mga dating puli na laging nagbibiro tungkol sa kanyang estado ay biglang tumahimik. Walang patutsada, walang kantiyaw, parang biglang nawala ang anumang balak na muling pagtawanan siya. Nang mapadaan siya sa hallway, kung saan dati madalas siyang pigilan para lang asarin, narinig niya ang isa sa mga dating bully, si Bert, na nagsabi sa kasama, "Tingnan mo, si Lemuel." Ngunit sa halip na pagtawanan, napansin ni Lemuel ang bahagyang pagyuko ng ulo ng dalawa, waring iniiwas ang kanilang mga mata. Sa kalagitnaan ng araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang nakaupo si Lemuel sa bench malapit sa music room, biglang dumaan si Axel Madrigal, ang dating paboritong lead guitarist ng paaralan. Dati nakanisi itong tumadaan sa kanya, laging may kasamang patutsada. Ngunit ngayon, lumapit si Axel at walang kaabog-abog na sinabi, "Lemuel, tara jam minsan." Napatingin si Lemuel sa kanya, nagtataka. Hindi niya alam kung seryoso itong o isa lang na naman itong biro. Ngunit sa mukha ni Axel, wala ang dating itong mayabang na ngiti. Sa halip, parang tunay na interes ang naroon. "Ah, talaga?" tanong ni Lemuel, may halong pag-aalinlangan. "Oo," sagot ni Axel. "Gusto kong makita kung paano ka tumutugtog. Alam mo na, palitan ng style." "Ah, sige, pwede naman," sagot ni Lemuel. Pilit na itinatago ang ngiti. Sa puntong yon, alam niyang hindi na siya ang dating tinatawanan. Ngayon, hinahangaan na siya. Kahit ng mga dati niyang kritiko. Habang naglilibot si Lemuel sa eskwela, napansin niyang may bagong student lounge sa likod ng library. Isa itong bukas na espasyo na may mga upuan, gitara, at iba't ibang instrumento. May mga nakapaskil na poster ng mga sikat na musikero at mga sining na gawa ng mga estudyante. Yumapit siya sa isang kaibigan at nagtanong, "Anong meron dito?" "Bago yan," sagot ng kaibigan. "Para raw sa mga tulad mo, mga artist at musician." Nakita kasi ng school board yung impact ng performance mo. Kaya naisipan nilang bigyan ng space ang mga kagaya mo. Hindi makapaniwala si Lemuel. Ang sinuling pagtugtog na ginawa niya noong talent show, na unay inakala niyang isang biro lang, na yun ay naging daan upang magkaroon ng lugar para sa mga tahimik ngunit talentadong estudyante. Sa loob ng lounge, makikita ang iba't ibang estudyante. Ang ilan ay nagpipiano, ang iba'y tahimik na nagbabasa ng mga music sheet. At sa gitna ng lahat ng ito, naramdaman ni Lemuel ang pagmamalaki. Hindi lamang siyang natulungan ng kanyang musika. Sa pamamagitan nito, nakatulong din siya sa iba. Isang araw, sa isang espesyal na programa sa eskwela, inimbitahan si Mang Toti na pumunta sa entablado. Sa harap ng lahat ng estudyante at guro, pinasalamatan siya ng school board.
Sa paglalagay namin ng bagong lounge para sa mga artist, nais naming kilalanin ang haligi ng inspirasyon para sa musika ng Lira Academy. Ang taong palaging nariyan para sa mga estudyante kahit sa mga sandaling hindi ito napapansin. Mang Toti Rivera, maraming salamat po sa inyong pagsusumikap at suporta. Napatigil si Mang Toti. Hindi niya akalain na ang pagiging janitor na tahimik niyang ginampanan araw-araw ay mapapansin ng ganito. Sa kanyang likod, nakatayo si Lemuel, hindi makapigil ng ngiti. Nang tingnan niya ang kanyang anak, naalala niya ang mga gabing magkasama nilang inaayos ang lumang gitara. Ang mga panahon na tahimik lang niyang pinapanood si Lemuel na tumutugtog sa auditorium habang naglilinis siya. Maraming salamat po. Mahinang sabi ni Mang Toti sa mikropono. Hindi ko po akalain na darating ang araw na makikilala ako ng ganito. Ang totoo po, hindi po ako ang inspirasyon dito. Ang anak ko po, si Lemuel. Siya po ang inspirasyon ko. Biglang nagpalakpakan ang mga tao. Napatayo ang ilan at sabay-sabay na nagbigay pugay kay Mang Toti at kay Lemuel. Ang simpleng janitor na dati hindi pinapansin, ngayon ay kilalang-kilala sa buong eskwela. Ang batang tahimik at tinutukso, ngayon ay kinikilala bilang inspirasyon ng bagong musika sa Lira Academy. Pagkalipas ng 2 taon, nagtagumpay si Lemuel sa pagtatapos ng high school. Hindi lamang siya basta nagtapos, siya'y pinarangalan bilang isa sa mga pinakabantog na estudyante sa larangan ng musika. Ang mga guro, kaklase at mismong school administrasyon ay bumati sa kanyang natatanging kontribusyon sa Lira Academy. Hindi na siya ang dating tahimik at inaapi. Siya na ngayon ang kinikilala bilang ehemplo ng tiyaga at talento. Nakaka-proud ka anak, sabi ni Mang Toti habang naglalakad silang magkasabay pauwi matapos ang graduation ceremony. Ang tinig ng kanyang ama ay puno ng pagmamalaki. At ito'y nagbigay kay Lemuel ng kakaibang kaligayahan. Kung wala kayo, Tay, hindi ko magagawa ito, sagot ni Lemuel, habang bitbit ang medalya at certificate ng parangal. Lahat ng ito para sa atin. Pagkalipas ng ilang buwan, isang bagong pagkakataon ang dumating. Tinanggap si Lemuel ng isang kilalang performing arts school sa Maynila. Sa dami ng aplikante, isa siya sa iilang nabigyan ng full scholarship. Nang una niyang marinig ang balita, hindi siya makapaniwala. Talaga po? Ako po? Tanong ni Lemuel nang i-anunsyo ng prinsipal ang kanyang pagkakapasa. Oo, Lemuel, sagot ng prinsipal na may ngiti. Ikaw ang karapat-dapat. Alam kong magtatagumpay ka ron. Ito'y pagkakataon para mas mahasa mo pa ang talento mo. Pagdating niya sa Maynila, humarap siya sa mas malalaking hamon at mas mataas na antas ng kompetisyon. Ngunit dala niya ang mga natutunan sa Lyra Academy, pati na ang suporta ng kanyang ama. Ang bawat klase, bawat ensayo, at bawat resital ay ginamit niyang inspirasyon upang mas paghusayan ang kanyang musika. Hindi nagtagal, napansin siya ng kanyang mga propesor at kapwa estudyante. Huwag kang bibitaw, Lemuel, sabi ng kanyang mentor sa isang practice session. Naririnig ko sa tugtog mo ang isang kwento. Patuloy mong ikwento yan sa musika mo. Kasabay ng kanyang pag-aaral, nagsimula rin si Lemuel na gumawa ng music tutorials online. Ginamit niya ang kanyang cellphone at simpleng laptop upang mag-record ng videos kung paano tumugtog ng iba't ibang kanta. Sa umpisa, kakaunti lang ang nanonood. Pero sa paglipas ng panahon, dumami ang kanyang mga taga-subaybay. Ang ilan sa kanila'y mga estudyanteng tulad niya naghahanap ng inspirasyon at gabay sa musika. Nakakatuwa para kay Lemuel na malaman na ang simpleng kaalaman na ibinabahagi niya ay nakakatulong sa iba. Sir Lemuel, paano po ba yung strumming pattern sa kantang ito? Tanong ng isa sa mga followers niya sa chat. Simple lang, ganito lang gawin mo. Sagot ni Lemuel sa video habang ipinapakita ang tamang galaw ng kamay. Ang kasimplehan at malinaw na pagtuturo niya ang nagpaangat sa kanyang online presence. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng sapat na online earnings upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Habang busy si Lemuel sa kanyang mga tutorials at gigs, nagretiro na si Mang Toti sa pagiging janitor. Nagpa siya itong tumigil na sa trabaho
matapos ang ilang dekada ng pagod at sakripisyo. Ngayon, sa halip na maglinis ng mga koridor at auditorium, nakakapagpahinga na siya sa kanilang bahay. Sa kabila ng lahat, nanatiling simple ang pamumuhay nila. Walang magarbong bahay o sasakyan, pero puno ng pagmamahalan at respeto. Tay, hindi na po kayo kailangan magtrabaho, sabi ni Lemuel isang umaga habang nagkakape silang dalawa. Ako na ang bahala sa lahat. Kayo naman ang magpahinga. Ngumiti si Mang Toti. Halatang hindi sanay na siya ang pinagsisilbihan. Hindi ko akalaing darating ang araw na ikaw naman ang mag-aalaga sa akin, anak. Salamat sa Lyra Academy. Ang alaala ng mga nagdaang taon ni Lemuel ay hindi nawala. Sa katunayan, ginawa ng annual tradisyon ang Tinig ng Bayan. Isang talent show na naglalayong hanapin ang mga natatagong talento sa eskwela. Taon-taon, pumipili sila ng mga estudyanteng may kakaibang kakayahan, ngunit takot o nagdadalawang isip na ipakita ang kanilang talento. Sa bawat event, inaalala ng lahat ang performance ni Lemuel na naging inspirasyon ng programang ito. Isang taon, habang nagkakaroon ng awarding ceremony, muling binanggit ng principal ang pangalan ni Lemuel. Ang Tinig ng Bayan ay naging bahagi na ng tradisyon ng Lyra Academy at utang natin ito kay Lemuel Rivera, isang simpleng estudyante na nagpakita sa atin ng kahalagahan ng lakas ng loob, tiyaga at pagmamahal sa musika. Tumayo ang lahat upang magbigay pugay. Maging ang mga bagong batch ng estudyante ay nainspirasyon sa kwento ni Lemuel. Ang kanyang kwento ay naging isang patunay na hindi hadlang ang hirap ng buhay upang maabot ang pangarap, na ang tunay na talento ay makakahanap ng daan upang makilala. Sa mga sandaling iyon, naalala ni Lemuel ang mga unang araw na sa Lyra, ang simpleng pangarap na tumugtog, ang gitara ng kanyang ama at ang gabing nagbago ang lahat. At sa kanyang puso, alam niyang simula pa lamang iyon ng mas malawak niyang misyon. Ang ibahagi ang kanyang musika sa mas maraming tao at patuloy na maging inspirasyon sa mga tulad niyang minsan takot ipakita ang kanilang tunay na katayahan. Sa ika-5 anibersaryo ng Tinig ng Bayan, naging napaka-espesyal ng gabi. Ang auditorium, na dati simpleng lugar ng mga aktibidad, ay naging isang makulay at makabago na venue. Ang mga ilaw ay pumapalat-palit ng kulay. At ang stage ay punong-puno ng props na nabigay ng mas masiglang tanawin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang pinakaaabangan ng lahat ay hindi ang makabago o magarbong setup, kundi ang pagbalik ng isa sa mga pinakamaimpluwensyang estudyante sa kasaysayan ng Lyra Academy, si Lemuel Rivera. Nang dumating si Lemuel sa backstage, tahimik niyang hinawakan ang pinto bago pumasok. Naroon na ang kanyang banda, abala sa pag-aayos ng kanilang mga instrumento. Binati siya ng mga miyembro nito, mga kapwa musikero na nakilala niya sa Maynila. Bagamat sanay na siya sa mga malalaking entablado, ibang pakiramdam ang bumalik sa Lyra. Ang dami nang nagbago sa eskwelahan, ngunit ang amoy ng kahoy sa backstage, ang echo ng mga boses sa auditorium, at ang malamlam na ilaw sa corridors ay nanatili. Ready ka na? Tanong ni Jonas, ang drummer ng banda, habang sinisigurado ang tensyon ng drumhead. Mumiti si Lemuel at tumango. Oo, game na. Pero honestly, parang bumalik yung kaba ko. Iba kasi dito eh. Natural lang yan, tol, sabi naman ni Ella, ang keyboardist. Bito, nagsimula ang lahat ng kwento mo, di ba? Malamang mararamdaman mo pa rin yung lahat ng emosyon. Habang nag-uusap sila, nagbigay ng huling briefing si Ma'am Amy, na ngayon ay Vice Principal ng Lyra Academy. Sa kanyang mas matikas ngunit magiliw na tindig, ipinaliwanag niya ang flow ng event. Nang matapos ang kanyang briefing, tumingin siya kay Lemuel at ngumiti. Lemuel, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakakatuwa na nandito ka ulit. Alam kong excited na ang lahat na marinig kang tumugtog, sabi ni Ma'am Amy. Saka ako rin, excited. Salamat po, Ma'am, sagot ni Lemuel, halatang naging emosyonal ng kaunti. Hindi ko po makakalimutan ang mga tulong ninyo noon. Salamat po talaga. Matapos ang ilang minuto, nagsimula ng magtipon-tipon ang mga tao sa auditorium. Naroon si Axel, tahimik na nakaupo sa harapan.
Ang dating mayabang na gitarista ay tila mas mapagkumbaba na ngayon. Katabi niya si Clarice, na ngayon ay isang respetado editor ng school paper. Bagamat nanatili pa rin ang kanyang pagiging maalam, mas bukas na siya ngayon sa pag-appreciate sa mga talento ng iba. Nagsimula ang show sa mga bagong talento ng Lira Academy. Isa-isang nagtanghal ang mga estudyante, pinapakita ang kanilang mga kakayahan sa musika, sayaw at tula. At nang dumating ang pinakahihintay na bahagi, umakyat sa entablado ang host at ipinakilala ang special guest ng gabi. Mga kasaliksik, ang susunod na tutugtog ay isang taong nagsimula dito sa Lira Academy. Isa siya sa mga unang inspirasyon ng programang ito. Ladies and gentlemen, please welcome Lemuel Rivera. Sa gitna ng palakpakan at pagtihi, pumasok si Lemuel sa entablado. Bitbit ang kanyang gitara at nakangiti sa kanyang banda. Naglakad siya papunta sa mikropono at saglit na tumigil. Saglit niyang tinanaw ang buong audience at sinimulan ang unang linya. Ang kantang ito, sabi niya, ay isinulat ko para sa isang lugar na nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Para sa mga tao at sa eskwelang ito na nagbigay ng pagkakataon sa isang tahimik na batang may pangarap. Nang kalabitin niya ang unang nota ng gitara, sumabay agad ang banda. Ang melodya ay banayad sa umpisa, ngunit dahan-dahang lumalim. Habang umaawit si Lemuel, ipinalabas sa malaking LED screen ang mga lumang larawan, ang auditorium noong simple pa ito, ang lumang gitara na hinawakan niya sa mga unang gabi ng ensayo, at ang litrato ni Mang Toti habang naglilinis ng sahig. Ang imahe ni Mang Toti na may ngiting pagod ngunit totoo ay tumagos sa damdamin ng audience. Yan ang tatay ko, sabi ni Lemuel sa kalagitnaan ng kanta. At narinig niyang maraming nanood ang napatigil. Ang iba'y napatingin sa screen, ang iba na may tila napaisip. Pati si Axel na tahimik na nakaupo sa unahan ay bahagyang yumuko at nagkunwaring nagkakamot ng ulo. Si Clarice na may hawak pang notepad ay napatigil din sa pagsusulat. Habang tumutugtog pa si Lemuel, hindi lamang ang kanta ang narinig ng audience. Nararamdaman din nila ang damdamin, ang kwento ng bawat nota. Ang musika ay hindi lamang tunog. Ito'y kwento ng pantitiyaga, ng pagmamahal sa pamilya, at ng pagbibigay ng inspirasyon sa iba. Nang matapos ang huling linya ng kanta, huminto ang buong banda, ngunit saglit na namalagi ang echo ng huling nota. Sandaling tumahimik ang auditorium. Napatingin si Lemuel sa mga tao at sa mga mata nila, nakita niya ang damdamin na hindi masambit ng salita. Pagkatapos ng isang segundo, sabay-sabay na tumayo ang lahat. Nagbigay ng napakalakas na standing ovation ang audience. Hindi lamang palakpakan ng paghanga, kundi palakpakan ng pagkilala at pasasalamat. May mga umiyak, may mga ngumiti, at may mga bumati sa kanya sa stage matapos ang set. Si Ma'am Amy, bagamat hindi masyadong showy, ay pumalakpak din ng tahimik sa gilid. Si Axel, bago lumabas ng auditorium, ay sumulyap kay Lemuel at tahimik na tumango. Parang sinasabing, napatunayan mo. At si Lemuel, habang bumababa ng stage, ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman. Alam niyang hindi lang ito tungkol sa kanyang musika. Ito'y tungkol sa kung paano nabago ng musika ang paraan ng pagtingin ng iba sa kanya at kung paano siya nakapagbigay inspirasyon sa mga tao sa paligid niya. Sa gabing iyon, naging mas malinaw sa kanya na ang bawat nota ay isang hakbang patungo sa pagbibigay ng inspirasyon. Isang kwento na hindi nagtatapos sa entablado, kundi nagpapatuloy sa puso ng bawat nakinig. Sa paglipas ng ilang taon, nagbukas si Lemuel ng isang simpleng music school sa kanilang probinsya. Hindi ito magarbo o malaki. Isang mala-cottage na gusali na may 2 o 3 kwarto para sa ensayo at isang maliit na tanggapan sa harap. Ngunit ang pinakapambihirang bahagi ng lugar na ito ay ang centerpiece sa pangunahing silid ng paaralan, ang lumang gitara ng kanyang ama. Inipon ni Lemuel ang kanyang kinita mula sa mga gig at online tutorials upang ipaayos ang gitara. Nais niyang maibalik ito sa dating ganda, ngunit may kaunting pagbabago.
pinalagyan niya ito ng bagong strings at pinapakinis ang kahoy. Sa likod ng gitara, nagpalagay siya ng maliit na ukit. Lemuel, anak ng pangarap. Ito'y hindi lamang paalala ng kanyang pinagmulan, kundi isang simbolo ng lakas ng loob na nagtulak sa kanya upang maabot ang kanyang mga pangarap. Sa pagbubukas ng music school, hindi nag-atubili si Lemuel na gawing abot kaya para sa lahat ang pagtuturo ng musika. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang ibinabayad nila. Ani Lemuel sa kanyang kauna-unahang panayam sa lokal na dyaryo. Ang mahalaga, matuto sila at maramdaman nila na may puwang sila sa musika. Dito niya pinuruan ang mga bata mula sa liblib na barangay. Ang iba'y lumalakad pa ng ilang kilometro para makarating. Ang ilan sa kanila'y hindi pa nakakahawak ng kahit anong instrumento, ngunit natuting tumugtog ng mga simpleng kanta dahil sa tiyaga ni Lemuel na ituro sa kanila ang bawat nota, bawat chord, bawat ritmo. Kuya Lemuel, tanong ng isang batang may dalang sirang recorder. Pwede po ba akong matuto kahit ito lang ang instrumento ko? Pwede, bakit hindi? Sagot niya. Sabay abot ng bagong recorder na binili niya mula sa sariling bulsa. Pero simulan natin dito ha, para mas madali kang matututo. Sa bawat klase, pinapaalala ni Lemuel sa mga bata ang halaga ng musika hindi lamang bilang aliw, kundi bilang kwento ng kanilang buhay. Sa bawat tono at bawat tugtog, natutunan nilang mas makilala ang kanilang sarili, ang kanilang mga pangarap at ang kanilang kakayahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naging bahagi ng proyekto si Clarice. Matapos magtrabaho bilang editor ng isang sikat na magazine, nagdesisyon siyang bumalik sa probinsya at tumulong kay Lemuel sa pagbuo ng outreach programs. Naging sponsor siya ng mga workshops sa mga paaralan sa mas liblib na lugar. Nagdala siya ng mga libreng instrumento at mga libro para sa mga estudyante. Lemuel, sabi niya minsan, habang inaayos ang mga natanggap nilang donasyon. Sa totoo lang, napaka-inspirasyon ng ginagawa mo dito. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang epekto mo sa komunidad. Salamat, Clarice, sagot ni Lemuel. Pero kung wala ka, hindi ko magagawa ang maraming outreach na to. Salamat din sa siporta mo. Ang kanilang pagsasama ay naging mas malalim hindi lamang bilang magkakaklase noong high school, kundi bilang magkatuwang na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa iba. Pareho nilang nakita kung paano nababago ng musika ang buhay ng mga tao. At pareho nilang ginawang layunin na mas marami pang tao ang makaranas nito. Hindi nagtagal, nagbukas din si Lemuel ng mga vocal classes. Hindi niya inakala na ang mismong Axel Madrigal, ang dating mayabang na lead guitarist ng eskwela, ay magiging bahagi ng kanyang team. Matapos magtrabaho sa iba't ibang gigs at session recordings, bumalik si Axel upang maging vocal coach ng music school. Kaya ko rin namang magturo ng gitara, biro ni Axel sa isang session. Pero mas gusto kong makita kung paano kumanta ang mga batang to. Saka mas madali yata magturo ng singing kesa magtuno ng gitara araw-araw. Natawa si Lemuel. Kaya mo pala mag-joke, Axel. Bakit? Bawan ba? Sagot ni Axel, sabay ngiti. Sa ilalim ng mentorship ni Axel, maraming kabataang musikero ang natutong mas maniwala sa kanilang boses. Marami sa kanila ang dati takot magsalita o kumanta sa harap ng tao. Pero sa tulong ni Axel, natutunan nilang maging confident sa kanilang sariling kakayahan. Dahan-dahang umunlad ang music school ni Lemuel. Hindi ito naging isang prestihiyosong akademya, ngunit naging kilala ito bilang isang tahanan ng mga nangangarap. Ang bawat dingding ay puno ng litrato ng mga bata at kabataang nagtutugtog, umaawit at nagiging bahagi ng mas malaking komunidad ng musika. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatili ang lumang gitara ng kanyang ama. Ang gitara na naging simula ng lahat. Ang gitara na ngayon ay simbolo ng pag-asa, tiyaga at pagmamahal sa musika. Hindi may kakaila na marami ang natulungan ni Lemuel sa kanyang simpleng layunin. Ang kanyang pagsusumikap na gabuan ng mga kabataan, ang pagtutulungan nila ni Clarice sa mga outreach programs, at ang pagsama ni Axel sa kanyang music school
ay naging inspirasyon hindi lamang sa kanilang probinsya, kundi sa mga nakakarinig ng kanilang kwento. Sa bawat nota, sa bawat kanta, at sa bawat ngiti ng mga batang natuto sa kanyang paaralan, patuloy na nabubuhay ang kwento ng isang anak ng janitor na nagpamalas ng lakas ng loob at pagmamahal sa musika. Sa isang tahimik na silid na pinalamutian ng mga instrumentong nakasabit sa dingding, tahimik na umupo si Lemuel Rivera habang hinihintay ang pagsisimula ng panayam. Ang crew ng documentary ay maingat na nag-ayos ng mga ilaw at mikropono. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo ang host ng programa, nakangiti habang binabasa ang notes nito. Lemuel, bungad ng host habang naka-on ang kamera. Isa ka sa mga pinakakilalang figure ngayon sa larangan ng musika sa ating bansa. Pero nais naming marinig mula sa'yo. Kailan mo nalaman na nagbago ang mundo mo? Tahimik sandali si Lemuel. Tumingala siya sa kisame, parang inaalala ang mga sandaling humubog sa kanyang kwento. Maya-maya, bumaling siya sa host, ngumiti ng bahagya at sumagot. Nung tumugtog ako, hindi para patunayan ang sarili ko, kundi para pakinggan ang puso ng isang janitor na minsang nangarap para sa anak niya. Tumigil ang host, tila naantig sa tasimplehan ng sagot ni Lemuel. Napakaganda niyan, Lemuel. Sambit nito. At sa tingin mo, gaano kalaking bahagi ng kwento mo ang suporta ng iyong ama? Malaki, sagot ni Lemuel. Si tatay ang unang naniwala sa akin, kahit nung panahon na halos wala akong tiwala sa sarili ko. Siya ang nagturo sa akin ng kahalagahan ng tiyaga at ng musika. Hindi ko malilimutan ang mga gabing sabay naming inaayos ang lumang gitara. Kaya kahit hanggang ngayon, bawat nota na tinutugtog ko para sa kanya. Pagkatapos ng panayam, nakangiting bumalik si Lemuel sa kanyang music school. Ang simpleng gusali, puno ng ingay ng mga estudyante. Bawat isa'y abala sa kanilang sariling rehearsal. Sa gitna ng lahat, naroon si Mang Toti, nakaupo sa isang lumang silya na inilagay sa sulok ng ensayo room. Palaging ganito ang eksena tuwing hapon. Ang ama niyang minsan ay hindi napapansin, na yun ay bukas palad na tinatanggap ng lahat. "Uy, Mang Toti, ayos pa ang tunog?" tanong ng isa sa mga kabataang gitarista habang hawak ang electric guitar. "Oo naman," sagot ni Mang Toti habang tumatawa. "Pero pwede pang konting linis sa plucking." Ganyan din sinasabi ko kay Lemuel noon. Natawa ang estudyante, sumandal sa gitara at tumamo. "Sige, Mang Toti, gagalingan ko pa." Hindi magkamayaw ang mga bata sa tuwing naroon si Mang Toti. Para sa kanila, siya'y hindi lamang tatay ni Lemuel, siya'y parang tatay ng buong music school. Sa tuwing may pagtatanghal ang mga estudyante, inuupuan ni Mang Toti ang harap ng stage, kasama ang iba pang mga magulang at kapamilya ng mga estudyante. Ngunit hindi lang iyon ang audience. Ang buong komunidad ay naroroon, mula sa mga tindera sa palengke, mga barangay tanod, hanggang sa mga tricycle driver na minsang tumutugtog din bilang tambay musicians. "Lemuel, mukhang puno na naman ang venue natin na yon," biro ni Clarice habang iniayos ang ilaw sa stage. "Kailangan na yata natin ng mas malaking lugar." Napangiti si Lemuel at tumango. "Mukhang ganun na nga, pero okay lang. Ang mahalaga, lahat ay nakikinig at sumusuporta." Ang ilan sa mga manunood ay pamilyar na kay Lemuel. Ang ilan sa kanila ay dating tumawa at nangutya noong siya'y nagsisimula pa lamang. Ngunit ngayon, sa bawat palakpakan, sa bawat sigawan ng bravo, at ang galing, nararamdaman ni Lemuel ang pagbabago. Ang dating entablado kung saan siya minsang pinagtawanan, ngayon ay simbolo na ng tagumpay at inspirasyon. Sa bawat tugtog ng kanyang mga estudyante, natatanaw niya ang sarili noong nagsisimula pa lamang. Habang unti-unting natatapos ang huling kanta ng gabi, tumayo ang buong audience. Nagbigay sila ng standing ovation na may kasamang sigawan, palakpak at hindi mapigilang mga luha. Sa gitna ng inay, tumingin si Lemuel sa kanyang ama, na nakangiti at pumapalakpak din. Sa likod ng bawat mukha ng mga tagahanga, ng bawat matang nagniningning sa tuwa, alam ni Lemuel ang pinagbulan nito. Ang simpleng janitor na minsang tumayo sa gilid ng entablado upang sumuporta sa anak niyang kinakabahan. Ang bawat palakpakan
ay naglalaman ng kwento. Hindi lamang ito tungkol sa talento ni Lemuel, kundi tungkol sa mga hamon na kanyang nalagpasan, sa pagmamahal ng kanyang ama, at sa tapang niyang harapin ang mundo. At kahit tapos na ang performance, alam niyang ang kwento niya'y patuloy na bubuhay sa bawat nota, sa bawat tugtog, at sa bawat inspirasyong mabubuo ng kanyang musika.